Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, Libra. No? Nasa Libra po tayo ngayon, no? So, magbibigay po ako sa inyo guys po ng card reading and then, but before that, no, magdagdag po ako ng kaalaman po, no, sa ating zodiac or sa Libra po ngayong sa reading po na to, no. So, sa ngayon nga is like I'm so happy dahil parang may nagkaroon po ako ng more idea or more wisdom, sabihin po natin na dagdag kaalaman po sa bawat isa po sa atin, no. So kung gusto nating makuha kung ano po ang mangyayari or nangyari po sa ngayong taon na to. So meron pa naman tayong 6 months, no. And sorry, ngayon ko lang talaga po parang nagkaroon po ako ng idea kung paano po natin i-fit in kung ano po yung mangyari sa ngayong taon sa bawat zodiac po natin. So kung igagamitin natin ang numerology, kasi ang numerology, as I believe, is like sa lahat po na nangyari po sa atin, is like pwede mo siyang sumadahon, no? Kaya nga po, pag sabihin natin ang birthday mo, ganito nga, ganyan, so makukuha po natin yan sa card. By doing that, so makikita natin, masuzoom in natin kung ano po nangyari po sa kanya. So, same thing sa ngayon, so magbibigay lang po ako sa inyo ng hints, guys, no? And so, ang Libra, lahat po ng Libra is in the 7th house. Mula Aries hanggang Libra is, we have 7th house. Libra is in the 7th house. And ang 7th house, ang 7th kasi is like the most holy number. Pwedeng positive, pwedeng negative. Positive side of the sun, and negative side of the moon. So, kung titingnan mo din lahat po yan, kung i-add mo, no, idagdag mo or i-additional mo bawat numero. Sabihin po nating 7 and then idagdag mo yung 2025, you're gonna get 16. And lahat po ito guys, no, na ngayon po is parang nagkaroon po talaga ako ng idea na kahit sabihin po natin na talaga pong lahat po ng zodiac magmamatch po yan, no? See, this is a 7 and this is in the 7th house. So, sa lahat po ng bilog po na zodiac sign yan, nasa pampito po kayo, no, sa Libra. Ngayon, kung idagdag mo itong, meron kayong 7, meron kayong 2, so 20, 25. So, 2 plus 0 is 2. So, 7 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 16. And, Zomo is gonna be 7. So, ito yung all energy po ng Libra ngayong taon na to. Ang 7 is about holy number. Ibig sabihin po niyan is just like more on, bawat isa sa inyo is magkakaroon po kayo ng urge or magkakaroon po kayo ng parang hahanapin ninyo talaga kung ano kayo. No, you're gonna be search within yourself kung ano po talaga kayo, kung saan kayo, sino kayo, and parang kahit sabihin po natin, kaya mostly sa inyo, pag hindi po niyo ginagawa, kung masyado po kayong na-attach sa material, sa paghahanap buhay, no, sa career, sa and then nakalimutan mong you go deep in kung ano yung mas nakapagpasaya sa'yo, talaga pong magkaroon ka po ng problema. Andyan na po yung magka-problema sa asawa, lahat po yun, no. So, ang 7 number actually is just like your energy is matched with the God, with the source. And since na ikaw yung maliit na source, so kapag hindi mo nasunod ang gusto mo, ngayong taon to, is like magkaroon ka ng problema. Okay? So, parang kumbaga sa atin, more on kasabihan na parang bumangga ka lang sa pader. Ganon. And kapag hindi mo nasunod yung inner desire mo, so inner desire mo, lahat po tayo, whether bad or good, sa paningin po ng iba, like kung gusto mo talagang magkaroon po ng ganito, gusto mo nagpagkaroon ng ganyan. Kasi ang material things kasi, like for example, sasakyan. Ang sasakyan kasi is a symbol of moving. Hindi naman yung sasakyan para magkaroon ka ng ganito. Ang sasakyan kasi maglalagay sa kung saan gusto mong pumunta, doon, dito, ganyan. Madali lang po. So, hindi mo na kailangan po makipag-commute ka, no? In a sense po talaga, parang ang iba kasi is like, very simple sa kanilang tingnan. Yeah, gusto ko lang po ng sasakyan. But behind that behind sa kung ano yung desire mo, mayroong something na nag-urge sa'yo. So, same thing, no? So, halimbawa po, nagde-desire ka po ng house. It's not just a house, it's also your home, your security, no? Parang gusto mo na talagang umuwi kung saan ka po nanggaling, magkaroon ka ng peace, magkaroon ka ng kasi lahat po tayo nanggagaling sa iba't ibang planeta. No, and whether you believe me or not, we are all alien in this place, no. And itong katawan po natin is just only a suit. Just a suit. Parang damit lang po natin ito
So, narinig ninyo na laging sinasabi na you are not just the body. No, you are also spirit, you are also soul. Pag when I say spirit, kasi nga po, yung taga-ibang planeta, hindi mo naman talaga nakikita sila. And ang Libra po kasi is just like they bring justice in this plane. They bring justice sa kayo po talaga ang nagbibigay ng hustisya. Dito nagbabalance kung ano yung tama, kung ano yung mali, no. So kayo po 'yon. And ang pinakamaganda ngayong taon ito is like dito talaga bawat isa sa inyo kailangan mong ibabalance yung life mo. More on sabihin po natin na halfway sa materials and halfway sa spiritual. But pinaka-importante din is makinig ka kung ano po yung gusto ng puso mo. Kasi yun po talaga ang hanapin mo. Whether we is a person, whether we is a things, kasi nga po you are looking for something. And sinanay po kasi tayo na ang lahat po ng kailangan natin is outside sa ating outside the world, outside in your world, sa labas ba, pero hindi po siya within. Pero kung papasok kayo within, halimbawa kung gusto niyo sasakyan, tanungin niyo kasi ang sarili niyo bakit. No, bakit? No, kasi pag magtanong kayo niyan, hindi lang yung dahil ganito nga, ganyan. No, hindi po yun. Kailangan mo talagang tanungin ang sarili mo kung bakit. Para magkaroon ka po ng idea, ito po talaga ang dahilan kung bakit gusto ko to. No, and so madali lang sa iyo, madali lang talaga sa iyo. Hindi ka na po makikinig kung anong sasabihin ng iba, kung ano sa don't care about them. Kung lahat po kasi ng tao is like, lalo na po sa inyo Libra, kapag tinatanong niyo yung sarili kung bakit ginusto mo ang isang bagay, then mas madali mong makukuha 'yun. Ang iba kasi gusto lang, ganito lang, kasi gusto ni ganito, ni ganyan. No. Dapat tanungin mo ang sarili mo kasi this is the time. Kaya po ang Libra, talaga pong grabe po ang pasakit sa kanila ngayon. Kung talaga pong kasi wala kasi tayong magagawa, guys eh. Kahit sino po, kahit anong klase po, kahit anong zodiac mayroon ka po, talaga pong bombahin ka po ng lahat po ng mga pagsubok. Lalo na sa mga tao po na gustong magbago ang buhay. Okay lang yung iba, happy-go-lucky, just go there, okay yun. Pero yung mga tao talaga naghihirap, nagsasuffer because they want something. And then, hindi nila alam kung paano yun magigets, bakit may hadlang, bakit may ganito, bakit parang isinumpa ako. That's not, no. Kung may nagsumpa sa'yo, kasi ang mga tao ngayon, isasabi ko nga sa inyo, 2025 po, nagbago po yung atmosphere. Okay? And lahat po tayo may sanib na. Lahat tayo may ano na. And ibig sabihin nun, mas magiging, ang susunod pa ng mga taon is magiging aggressive ang mga tao. Okay? So, makikita ninyo guys sa ano, ako ayaw ko nang manood. Akala, ang balita noon sa TV lang, sa radyo lang. Pero ngayon, kahit po sa Facebook, nandiyan na po lahat. And makikita ninyo ang pagbabago po ng energy ng ating mundo. So sa akin, eto ginagawa ko para magkaroon po kayo ng idea na dapat po kayo, you have to go in kung ano yung gusto mo. Doon lang po, yun lang po ang pakinggan mo. And then you ask yourself why? Bakit kailangan ko to? Bakit gusto ko to? Alright? Now, ngayon, kung gagamitin natin ang numero po, kasi based tayo sa numerology, yung titawag natin na justice is 11. So, ang 11, kung i-add mo po siya, guys, no? 11, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 11 pa rin. And you can sum it to 2. Now, etong dalawang to, ang sabi ko nga sa inyo, i-combine po ninyo ang nangyari sa iyong taon ito sa tarot card at saka sa house po ng yung pag-ikot po ng ating kasi napakalaki po ng impact kung nasaan po ang zodiac mo sa buong taon. Kasi we have 12. So, may dahilan po yan kung bakit ka nandidiyan. Okay? Now, ang 16 at saka ang 11, this is sabihin ko nga sa iyo, ang energy na ito guys is napakalalim. Ang 7 actually is positive side of the sun, positive side of the moon. Same thing with 2. Ang 1 plus 1 is equals to 2. Ang 2 actually is your imagination. Feminine energy po, no? So, and then tingnan po ninyo guys na ang Libra is air. Air po kayo. Iyon po talaga ang nature ninyo. Iyon po talaga yung pagkatao ninyo. You are spirit by air. Ang mind ninyo kung saan po napupunta.
But then, kung dagdagan mo po siya ng 7, which is I said, you have to go in, and then, ano po ang gusto mong gawin? Anong gusto mong mangyari? Kasi ang 2 is about imagination. About visualization, imagination. Pero, mostly sa atin, di ba, pagkagising noon, maliit pa tayo, pagkagising, nakatulala. Kasi kung ano-anong iniisip, ganun. Nawala na yan sa atin ngayon kasi sobrang busy na po kayo. Busy sa panonood sa media, busy sa social, busy sa Marites, Marisol, ini-stock si ganito, ini-stock si ganyan, kino-compare yung sarili sa iba, nanonood po ng mga tulpo. I didn't say na it's bad, pero binibigyan mo ng halaga ang iba, pero hindi mo binibigyan ng halaga ang sarili mo. So, learn po talaga na kung meron kang gusto, halimbawa nga sinasabi ko sa iyo, ngayong taong to, makukuha mo sana yun, Libra. Makukuha mo yun kung alam mo kung bakit mo siya gusto. Kung gusto mo ng bagong bahay, alamin mo kasi kung bakit. Bakit mo siya gusto. And then, pag gusto mo na siya, kung alam mo na yun, dagdagan mo po ng 2. So, 7, 2, and then, dalawa po siya. So, 9. That is your consciousness. 7 plus 2 is equals to 9. Ang ibig sabihin yan, ibabalance mo siya. You are the way. Ikaw po baga ang justice po nagbigay. Nagbibigay ka ng hustisya sa iba, pero hindi mo binibigyan ng hustisya ang sarili mo. Hindi lahat po guys, kasi alam ko naman po na hindi lahat po lugmok. Pero paano naman po yung tayo na nalulugmok? Ang community na to, gusto ko po sana kahit paano po, pag-aralan po ninyo ang bawat isa, din makikita po ninyo ang diferensya. I'd rather be kaya nga po, kahit paano guys, kahit kano po ako busy, gusto ko talaga pong matutunan po ang bawat isa na sa atin, and then magabayan po kayo kung ano po dapat gawin niyo. So ngayong taon to, kung gusto niyo siya, ganito, ganyan, and then i-imagine niyo, yan, makukuha niyo lahat ng gusto niyo. Hindi kayo madidepress, hindi niyo mafe-feel kung ano yung sumpa niyo. Paano kayo makakalampas kung nanonood kayo laging sa ibang tao na kung ano-anong sinasabi against sa'yo? Or against na ganito, against na ganyan. Makinig kayo sa Senado natin ngayon, makinig kayo sa politika. Sobra na po siya. Imbis na magtatrabaho kung ano ang ikakaganda ng ating bansang Pilipinas, anong nangyari? No, mali si ganito, mali si ganyan, mali si ganito, mali si ganyan. All the time na lang. Hindi ba kayo napapagod doon? Oh, makinig po kayo sa makinig po kayo sa mga non-time show, no? Pasasayawin ka, lahat ipapagawa sa iyo. Para kayong timang, parang lahat pinapagawa sa iyo. Why? In the name of money. Oh, 'di ba? Pera po ang but kaya po talagang tong tao lugmok ngayon. Okay? Walang masama sa ganun, sa lahat ng mga walang masama 'yun. But you have to take time for yourself. Kasi kailangan mo talaga yon, no? Hindi niyo kailangan po ang tulong ko. Kailangan lang po talaga ninyo yung gabay niyo. Kailangan lang po ninyo yung gabay. You can do this one, Libra. Okay? So, let's go. Tingnan natin, ha? Libra. Okay? Alam niyo guys na actually natutuwa po ako. Tuwang-tuwa po ako. And ngayon kasi parang mas nagkakaroon pa ako ng idea paano po kayo tutulungan, paano po kayo magagabayan, no? Kahit hindi kayo makaka-reach out sa akin. Manunood lang po kayo kasi hindi ko na kayang sagutin po ang bawat isa sa inyo. Hindi ko kayang i-reading ang bawat isa sa inyo, no? And about sa pera, about sa pagkakikitaan, magpo-post pa po ako ng mas marami pa po, no, para po sa ating lahat. Okay, Libra. Mahal na Ama, bigyan mo ako ng lakas ng kalooban, liwanag po ng aking isipan, and kagalingan po ng aking kamay. Bigyan mo ng liwanag ang aking isip para makita kung ano po nangyari sa Libra. Mahal na Ina, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Huwag mo kaming pabayaan. Sa ngalan po ng lahat ng kalikasan, sinasangguni ko po sa inyo ang aking hiling. Bigyan mo po ako ng pagkakataon po na makapagbigay ng maayos na pananalita. Maiintindihan po ng lahat.
Okay. Now, tingnan natin ang main na sitwasyon po ninyo ngayon, no? So, eto guys, no, this is a Celtic cross, no? And makita natin dito yung pinaka desire po ng bawat isa po sa atin, no. Sa lahat ng libro ngayon, ang conscious mo po is about abundance, no. Ito po yung nagre-represent po ito ng masaya ka po sa pera, masaya ka sa family, masaya ka sa love life, all over abundance po siya. And this is your conscious right now. And pangalawa po, yung subconscious mo, yung hindi mo alam. This is about the love of your life, no, yung mahal mo, or your inner desire po. Ngayon, ang pinaka-sentro po ng card mo, which is yung tinatawag po natin na the sword. Ito yung tao po na talaga pong binigyan ka po ng masakit na salita. And pwede pong sabihin po natin na right now, ito yung nangyayari sa iyo nang hindi mo alam. Yung tinatawag po natin, pwedeng sabihin po natin na eto kasi siya, etong babae na to is masakit po siya magsalita. Na tumbok po siya hanggang butot balat, no? And mula balat hanggang buto po, tagos po ang kanyang salita. And pwedeng ikaw to, nakapagbitaw ka po ng hindi maganda, pwede pong sabihin po natin na isinumpa ka po or sumpa. Itong babae na to is talaga pong ang talas po ng kanyang dila, no? No, parang sanga ang dila po niya na kapag sinabi po niya is nagkakaroon po ito ng kaganapan. Kaya lang po ang nangyari po kasi is this is the wheel of fortune. Pwedeng sabihin po natin na like yung isinumpa ka ng kalikasan. Alright? Now, pwedeng ikaw to, pwedeng iba, pero since na magfo-focus tayo sa sarili po natin, pwede pong bagang nagagalit sa iyo ang kalikasan. Pwedeng sinabi ko yun sa iyo kanina na baka this year hindi mo alam kung ano po talaga ang nangyari sa iyo, no? Like, sabihin ko kasi, pag sinabi ko kasi natin na against kalikasan, against your will. Yung ibig kong sabihin is nakalampas ka po, no? Nakalampas ka po, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Yung hindi mo napagbigyan yung desire mo. Iyon po is yung tinatawag po nating blasphemy against God. Or tinatawag po natin na sumpa mula sa kalikasan. Kasi po, ang kalikasan po natin is just our inner desire. That's it. Simple. Kung sa labas naman, nandyan na po yung lahat po. Kapre, mga kapre, tikbalang, sa kalikasan, mga diwata, diwende, lahat po yan. And actually lahat po sila, mag-represent po sila ng ating desire. No, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag po sa inyo guys, no, pero it's the same as is, no. And kapag nagkakaroon po tayo ng idea ng ganun, kuminsan po talaga napakahirap abutin ang gusto po natin. Although sabihin po natin na si Libra, actually ang ganda ng card mo, no. And I think kahit sabihin po natin na ganito po ang nararamdaman mo ngayon, you still very happy. Sa ngayon po is very happy ka po, no? May mga, kasi in the past po, you have 9 of Cups, dito naman sa isip mo, 9 of Pentacles, dito naman is Cups. Kumbaga sa akin, you're very happy right now. Very, very happy, no? Masaya ka po sa pera, masaya ka po sa pag-ibig, masaya ka sa mga anak, sa lahat po, in all ways, you are blessed. No, isa lang po ito, pero pwedeng sabihin po natin this is in the past, no? Pwedeng sabihin po natin na nangyari na po to, pero alam kong kuminsan po nahihilo ka po and sumasakit po yung sikmura mo. Pwede pong ganun, pero so far po talaga pong you are very happy, no? May nangyari po kasi parang celebration, basta parang masaya po ang Libra po ngayon, no? Ngayon, kung titingnan po natin sa upcoming po for the whole year, no. So, ang pinaka-sentro po ng card mo is just like, yes, you are very happy, and ang sentro ng card mo, still this person is, ito po kasi siya, no, is like a symbol of the mother, no, or pwede pong ikaw to, pwedeng ikaw, pwede yung nanay mo, no, pwedeng sabihin po natin na, nag-represent po ito ng isang person po na maganda po ang energy niya surrounding po, no. Pwedeng nanay, pwedeng nanay, pwedeng ikaw, no. Kaya lang po, no, ang nakapaikot po kasi sa kanya is like end, no. Pwedeng sabihin po natin na namatayan po ikaw ng nanay, no. Pwedeng ito po yung parating po to, no.
And nagkatabi po ang death at saka ang so pwedeng mangyari, hopefully not, no. But mayroon po ako may nakita din po ako na dito po sa pamamahay mo mismo, no. Sa pamamahay mo mismo, mayroon pong kaluluwa na malapit sa iyo. And hindi ito nag-aano sa iyo, pero kuminsan nakapagpabigat siya sa iyo. Mabigat po siya sa hanap buhay, mabigat po siya sa bahay, mabigat po siya sa trabaho, no? Kasi po itong taong na to is like symbol po ng, pwedeng sabihin po natin na hindi mo siya kamag-anak, kaso lang magkatabi kasi po to, no? Magkatabi po kasi. So, despite po guys, kasi sabi ko nga sa inyo, this is coming. Ito po yung mga bagay na hindi mo pa alam, no? Pwedeng sabihin po natin na etong sa bahay po ninyo or makukuha po ninyong bahay is like magkaroon po kayo ng problema doon kasi may kaluluwa na po na nandoon. Pwedeng sabihin po natin at the sentro po ng card mo, may nakalibing po doon. Hindi ko alam guys, pero ito kasing nakalibing o somehow po very close sa'yo. So, pwedeng ano ba siya, na ano po ba siya? Meron po ba kayong tinatawag na urn or namatay po na nasa bahay pa ninyo? Pwede na po ninyo ibaon, no? Kailangan po ninyo siyang i-let go. And kung halimbawa man po hindi mo alam, pwede po kayong tumawag sa akin at alamin natin kung saan. Kasi nakapagbigay po talaga siya sa iyo ng nakapagbigay po siya sa iyo ng mabigat. Mabigat po talaga. Gusto na po niyang magpalibing. Gusto na po niyang humimlay. Gusto po niyang mag-rest. Hindi po siya makapagpahinga sa iyo kasi nasa loob po siya ng bahay niyo, no? And then the center sa card, ang pinakaano din po sa iyo, like sinabi ko sa iyo, no, magkakaroon ka ng problema sa heart, no? Parang magkakaroon po ikaw ng kumbaga sa akin, I think hindi ito yung kasi sabi ko nga sa iyo dito is like you're very happy right now. Ito sinasabi ko parating pa lang po, no. Sana naman po hindi mangyari, no. Pwedeng sabihin po natin na biglaan po ang pagpanaw niya. Pwede din po biglaan po na magkaroon ka po ng problema sa creatinine. And sa ngayon sumasakit po ang likod mo. Hindi ko talaga masasabi po na pwede pong sabihin po natin kung nasa work ka, pwede pong co-work po ang dumali sa'yo. And ang kaso nga lang po is like heart, I think talaga po is like hindi pa ito nangyari. Kasi ngayon po kasi is masaya ka. And leave it guys, no. Tingnan ko kung sino to, no. Pinakasentro po ng card mo. And para meron po tayong closure kung ano po talaga ang nangyari. Libra. Ayan. Queen, Libra. Tanungin ko to kung sino to sa buhay mo. Ang Queen of Pentacles is very good energy. Nakikita naman ninyo, no? So, tingnan natin ito kung bakit po, po siya. Bakit po malungkot siya. Pwede pong ikaw to. And itong babaeng to is like, ang nakapaikot po siya sa ngayon po is malungkot. Malungkot po siya, no? Okay, so, sa lahat po ng Libra ngayon, no, may nakita talaga akong ikaw po is meron po ikaw gabay. May nakita akong gabay talaga po na mahal mo sa buhay. Libra. Ang sinabi ko sa iyong, pwedeng sabihin natin na ikaw to. And so far lang po talaga, nagkakaroon ka po ng problema po pwedeng sabihin natin na ikaw, nagkaroon ka ng problema sa dugo, o nagkaroon ka po ng diabetic, and masakit po lahat ang both, dalawang mo, paa at saka balakang, no? And nahihirapan ka din pong huminga. Now, ikaw po yung tao po na maraming gabay. I think kung sino ka man po na Libra, no, I think tumawag ka po sa akin agad, no. Mag-iwan po ako ng link diyan sa baba, which is tawagan po ninyo ako or PM po muna kayo. I think you need something, no. You need to do something kasi ang lahat ng mga gabay mo is like pinapahirapan ka po nila para malaman mo yung totoo. Ito po yung totoong nangyari, no. And marami kang mga ancestor po na kailangan mo po talagang kailangan mong alagaan, kailangan mong matuklasan para po sila'y makalaya.
And lahat po ito'y nakasubaybay po sa iyo, no? Kasi kung may mangyayari po sa iyo, talagang di wanna walk away. And kaya po nangyari niyan sa iyo is pinahirapan ka po niya. Although parang nagkaroon ka po ng maraming pera right now, pero lahat po yan is mag-i-spend ka po ng something like mag-invest ka po, and maparami po ang gastos mo nang hindi mo alam, hindi ka po aware. And dahil po ito sa kanila, and gusto kasi nila pong malaman kung ano po nangyari sa'yo, kung ano ang nangyari sa kanila, ay hindi mo alam ito guys, no? Talaga pong napakaganda. Nangyari po kasi nito is like, sabi ko nga sa'yo, masaya ka po, marami ka pong pera. Ang problema po kasi nito, magkakaroon ka ng problema doon, pwedeng nagkaroon ka ng problema sa asawa mo, puro sana siya gastos, ginagawang ng paraan para lahat ng pera mo makuha niya. I'm so sorry, no? And pero lahat kasi ito guys, pagsubok lang sa'yo. Tumawag ka sa akin at makikita mo lahat po ng mga gabay mo. Libra po to guys, no? Huwag kayong makalimot, no? Napakaganda po ng card mo. Kaso lang po, binigyan ka po talaga nila. Lahat binigay nila sa'yo. And sa ngayon po, they are not happy. And gusto po nila, ang iba po kasi namatay na. And then after that, gusto nila talaga magpaalam na sa'yo. Alright? Kung gusto mo yan, and then binibigyan kanila ng sakit dahil po dito. This is not a natural illness, no? Hindi po, no? Parang ang dami mong gabay at tapos marunong po sila talaga, no? Kaya po binibigyan kanila ng problema. Parang aalisin nila lahat sa iyo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Okay po guys, sa lahat po ng Libra, maraming salamat po.